Diba? Hindi ganun kamura pumunta ng Japan. No, pangalawa, hindi ganun kamura pumunta ng Japan para sa isang convention. Diba? Parang hindi siya gagawin ng matinong tao. Diba? Pero kaya ako sinabi na nag-make sense lahat. Parang unti-unting nabuo yung puzzles. Kasi una mga tol, kumusta mga tol? Long time no see. Di ba? Long time no see, long time no recording, and we're back for this one special episode, mga pre. Kasi kung nababasa nyo kung ano yung topic natin dyan, yan yung pag-uusapan natin dito, no? And yung topic na yan, pare, I believe can best be discussed on a podcast style, no? Sa long format na ganito na hindi kakayanin ng 2 minutong video, pare. Kasi, ewan ko, paglapag ko pa lang sa Pinas, pag uwi ko pa lang, naisip ko na agad siya gawa ng podcast. And that was what? Months ago? November na eh. September to nangyari, pare. And I think kailangan ko siyang gawa ng episode kasi hindi siya maaalis sa isip ko, pare. Hindi siya matatanggal sa isip ko hanggat di ko nire-record to. So, eto na, pare, no? Ito na yung gagawin natin. Ang gusto ko ikwento sa inyo, mga tol, ay yung naging experience ko sa Tokyo Game Show 2025. Yan. Ito yung gusto kong ikwento ng mahabaan sa inyo, mga tol. So, I hope you can tune in. Di ko alam kung abutin tayo ng 1 oras, no? Pero, simulan natin. Pare, simulan natin. Just to jumpstart this episode. Sana alam ko pa kung paano gawin to, no? Ito yung jumpstart ng episode natin. Magsisimula ako, mga tol, kung saan ba nagsimula yung invite dun sa Tokyo Game Show 2025, no? Kung hindi nyo alam yung Tokyo Game Show, mga tol, yun yung parang convention, one of the largest gaming convention na ginagawa sa Tokyo. Yun yung nagpupunta doon yung mga developers, yung mga publishers, para ipakita yung mga iba't ibang klaseng game na ilalabas, lumabas, currently available in the market para malaro mo yung demo. Most of the time, ang inilalabas nila doon ay yung mga upcoming releases to hype people up, para makita mo yung demo kung available na, to give you flyers, napakarami pa, pare. So, saan ba nagsimula yung kwento nun at saan nag-ugat yung invite na nanggaling from Tokyo Game Show? Balik tayo ng September, mga tol. Kasi, nung September, nagbakasyon ako sa Japan ng 2 linggo. First and second week. Okay. Pero before that, mga tol, meron kasing program si Sega Asia or si Sega na nag-i-invite sila ng content creators from all parts of the Southeast Asia to join them to promote their game. You just need to sign up. Titignan nila kung yung profile mo will be qualified. And then from there, malalaman natin kung magiging qualified ka dun sa program. So, yung program na yon is running for 2 years already. Kasi sumali din ako doon last year. Yan. Kung matagal na kayo naka-follow sa akin, nakikita nyo na before, last year, pinromote natin yung Persona 3 Reload Episode Aegis. Ano pa ba? Pirate ako sa In Hawaii this year. Yung Infinite Wealth na release last year din, 2024. And yung latest na pinaka-naalala ko last year is yung Sega Atlus Festival. So, isa ako sa mga iilan na content creator who were part of the program last year. And then this year, inopen ulit nila yon. Hindi siya, hindi siya automatic invite porque kasali ka last year. Nag-sign up ako ulit. Nag-sign up ako ulit. And this time, I think marami kami. No, marami kami, mapapansin nyo, ang dami din talagang Pinoy na nandun. Si Daddy Player One, kasama ko doon. Si Ninkebdo, kung di ako nagkakamali ng Big Cast, pare. No? Hindi ko pa siya na-meet personally. Napakarami pa. No? Napakarami pa. And when it comes to their content creators na talaga, na nakasama namin sa Tokyo, nandun siyempre si In Mercado, si Myrtle, si Gloco,
si King FB, no, na isa ring content creator, Kitskua, napakarami pa, no? Napakarami pa. Hindi ko lang alam kung saang category sila nabilang. Kasi alam ko si Myrtle hindi na siya part ng program. Talagang ano na siya, content creator partner na siya talaga ni Sega. No? So ganun level na, 'di ba? Ngayon, nag-open ng invite si Sega for every ambassador or content creator in the Southeast Asia. 'Yon. Doon nagsimula yung opportunity, mga tal. Hindi pa yung invite. Meron ako ikikwento sa inyo na dapat yun yung magiging paraan ko to go to Tokyo Game Show, kaya lang hindi natuloy. Kasi hindi ko alam, no? Binanggit nilang NDA to, pero ikwento ko na rin, wala namang masama eh. Internally, nagkaroon ng pa-contest si Sega through Shinobi Art of Vengeance. Ngayon, parang kung sino yung pinakamaraming views, isasama nila sa Tokyo Game Show free of charge. Yun. Free of charge yun, pare. So, yun yung unang ticket ko sana to go to the Tokyo Game Show. Ang naging problema, pare, pagka-upload ko nung Shinobi Art of Vengeance ko, siguro dahil nalito na rin ako sa schedule and all, late ako mag-upload ng one day. So parang ang due date is Friday, na-upload ko yung sa akin Saturday. So technically, invalid na yung entry ko. Pare, hindi na ako nakasali dun sa bilangan ng entries for the video. No, kaya sabi ko, wala. Mukhang hindi na ako makapunta Tokyo Game Show, pare. Sayang kasi, although nag-open si Sega na parang, would you like to go? Pero yung expenses will be all paid by you sa kung sino yung pupunta. They can only secure an invite. Hindi ako nag-sign up doon kasi I was looking forward to the contest na manalo. Parang ganon yung klase ng sugal. Kasi, honestly mga tol, itong mga ganitong klaseng event, alam natin to, no? Parang nadadaanan sa timeline natin, and alam natin siya, pero hindi natin inaalam yung date. No, hindi natin inaalam yung date. Kaya, nung time na yun, parang sabi ko, sige dito ako sa contest para wala akong babayaran. And yun nga, naging invalid yung entry ko. So, in-approach ko tuloy yung kausap namin sa Sega if they can still put me in the list kahit ako yung magbabayad ng expenses papunta. Di ko alam kung paano nangyari, pero maswerte kasi naihabol. So, that was the time that I was able to secure an invite. Okay, medyo malalim pa 'yon, pare. Gaya ng nabanggit ko, 'di ba? First and second week nasa Tokyo ako. Kasi that vacation was planned even before all these opportunities. Kumbaga, before pa nung taon, na-book na namin yan. Syempre, piso sale. So, last year pa yon. Hindi ko alam. So, hindi ko naisabay. Diba? Kasi yung Tokyo Game Show, guys, happened on the last week of September. So, first and second week, nasa, diba? Nasa Japan ako. And, mamaya, magbe-make sense to kung ba't ko to sinasabi, no? Kasi, yung puzzle mabubuo, dahan-dahan. Namatay yung ilaw. Pero, okay na yan. Nung time na yon, mga tol, so okay na. Secured na yung invite. Kahit all expenses paid. During that time, nung nandun ako sa Japan, nakausap ko si DP1 na parang hindi ko alam, pero nag-post ata siya. Hindi kami nag-usap. Pero nag-post siya na parang makakarating siya sa Tokyo Game Show because of the same thing. Na kumbaga, I think nag-register din siya with Sega kahit sagot namin yung expenses. Kumbaga parang ang talagang sinagot lang ni Sega sa amin, mga tol, ay yung pass for the game show. Which is already a big deal na pala. Kasi hindi ko alam na ganun pala kahirap mag-secure ng quote-unquote media pass or content creator business day pass rather. Kasi 4 na araw yon, mga tol. That's Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yung Tokyo Game Show. First 2 days, business day. Yun yung sa amin, media and all. And then, yung Saturday and Sunday, public day siya.
So yun yung parang all out na. So you could only imagine gaano karami yung tao. Hindi ko nakita personally kung gaano karami yung tao doon sa third and fourth day sa public day kasi hindi na kami nakapunta. Doon lang kami sa first and second day nagpunta ni DP1. Pero pare, yun na. Nakasecure na kami ng ticket. Mas lalo akong nanggigil, pare, na pumunta. Kasi nalaman ko na may kasama akong kilala ko. Yun. Isa yun sa mga factor, pare, kung bakit mas ginanahan akong pumunta. Kasi usually sa mga gantong event, lalo na if mapapagastos ka, 'di ba, para sa passion mo or para sa content, sa gusto mo talagang mangyari. Padalawang isip ko kasi hindi ganoon kamura 'Di ba? Hindi ganoon kamura pumunta ng Japan. No, pangalawa, hindi ganoon kamura pumunta ng Japan para sa isang convention. 'Di ba? Parang hindi siya gagawin ng ng matinong tao. 'Di ba? Pero kaya ako sinabi na nag-make sense lahat. Parang unti-unting nabuo yung puzzles. Kasi una mga tol, when I was not able to secure or win doon sa Shinobi Art of Vengeance contest namin, umuo pa din yung Sega to secure, or they were able to secure me a pass doon sa Tokyo Game Show. Pangalawa, may nakasama ako, which is si DP1. So parang nag-make sense lahat. At pangatlo, dahil nga nasa Japan ako, pare, ibig sabihin nakapag-secure na ako ng visa. Which is most of the time a problem ng mga taong umaalis ng 3 weeks, 4 weeks notice. Diba? Kasi may mga hindi nakasama, mga tol, because of issue sa visa. Issue sa visa. Which is, hindi na ako name drop, no? Pero reality siya Kasi hindi ganun kadali kumuha ng visa sa Japan. So, dahil may visa na ako, dahil nasa Japan nga ako nung first and second week na nagbabakasyon, nagpahinga lang ako ng konti ng third week lang September, fourth week of September, balik ako ng Japan. And yun na yung Tokyo Game Show. Pare. So, di ba? Nag-make sense lahat. Nag-make sense lahat sa akin, hindi lang yung gastos. So, yun yung jumpstart natin sa episode na to, mga tol. Gusto ko lang talagang sa inyo kung bakit sinabi ko dun sa isang post ko, gusto ko ipaliwanag sa inyo na kung bakit ko nasabing wala ako dapat dito. Una, wala ako dapat dito kasi hindi ako nag-sign up. Una pa lang. Pangalawa, wala siya sa plano. Pangatlo, hindi valid yung entry ko dun sa naging internal contest namin. So, di ba, parang wala na dapat way for me na nandun ako sa event. Pero for some reason, nangyari siya. For some reason, nagawa ng paraan, and I think yung mga ganung bagay dapat sisigihan mo na talaga, pupuntahan mo na talaga, hindi ka na magdadalawang isip. So ito na, pare, as we go all out dito sa sa episode natin, no? Yun yung haba pala na premise ko, no? Yun yung jumpstart natin dun sa episode. So lumipad na tayo, 1 linggo to, mga tol, sa Tokyo. So fast forward dun sa bakasyon ko, skip na natin yon, sa ibang video na lang natin pag-usapan. Nung nagpunta na ako sa Tokyo ulit for Tokyo Game Show, eto na. Hindi pa yung mismong araw yun Kumbaga parang meron kaming 3 days na prep time. Parang 1 buong linggo, mga tol. Or rather, 1 whole week ng Monday to Friday, hindi kasama weekend. Unang araw, paglapag, wala pa nangyari. Ano yon? Monday. Tapos on Tuesday, Sega dinner. Merong Sega dinner. Ibig sabihin, parang pa-welcome ni Sega sa lahat ng mga nagpunta. Hindi lang sa Pinas. Sa lahat. Lahat ng Southeast Asia creators nila, pinagsama-sama nila for one dinner na quote, inuman. So, nandun lahat ko na meet. I think nakita nyo naman yung litrato nung nag-post ako during that night. And then, the next day was a tour for the newly open Sega store. So, isa yun sa highlight ng isa sa mga araw namin kasi after the Sega store tour sa Tokyo, kinagabihan nun,
was the Sega Atlus party or the Sega party. Pare, itong Sega party na to, hindi pa ako nakapag-upload ng kahit ano dito, pero technically, isa siyang rave party, inuman, with all of the people, devs, sponsors, creators. Nanalo din ng Gamescom, nanalo ng Game of the Year, yung Metaphor de Fantasio, sinelebrate din doon, at yung tugtog ng DJ. Lahat ng kanta, pare, regarding sa IP ng Sega at ng Atlus. So, ang tugtog namin habang nagre-raid party na may nagpo-pole dancing, pare, legit. Habang may mga cosplayer, Persona, Bakamitay, Yakuza, Shinobi Art of Vengeance soundtrack, napakalupit, pare. You could only imagine kung gaano ka mag-enjoy, especially if you're a fan of these IPs, if you're a fan of these games. Ganun yung tugtog. Nagpa-fanboy ako doon na parang, I'm river in a dry land. Kumakanta kami. Yun yung tugtog habang nagiinuman. May cocktail kang hawak na Anli. Tapos, yun yung tugtog. May nagpo-pole dancing sa gilid mo. Di ako doon nakafocus. Siyempre sa DJ ako nakafocus. Ang saya niya, pare. And lahat umiikot. No, parang lahat ng mga cosplayer, kahit yung ibang mga, hindi ko na nakilala syempre yung ibang Southeast content creator na under Sega Ambassadors program. Hindi ko na rin masyadong na small talk. No, merong kokonti, pero karamihan ng kasama ko kasi talagang yung mga Pinoy. Sila Ihin, sila Gloco, si Myrtle nandun din. So, party kami, pare. Hindi ko pa siya nagawa ng kasi masyadong mabilis yung nangyayari. Hindi kasi ako madalas occupied ako sa event kapag nasa event ako. Hindi ako nakakapag-post, let alone nakakapag-edit the following day or the night after. Which is, ginagawa ng karamihan content creator, pare. Wala, pagod eh. Yung parang nandun lahat ng energy mo sa sa event. After nung event, pare, here comes the big event. Ito na. Nagbaon ako ng Red Bull bago ako pumunta dun eh. Not knowing na sponsored pala ng Red Bull yung event, so may libre sa loob. Tokyo Game Show. Pare. Wala. Bigyan ko kayo ng concept, mga tol, no? Kung sa SMX convention madalas ang Toy-Con natin o ang ESGS or PGDX, kung anumang gaming convention natin, ginanap yung Tokyo Game Show sa Makuhari Messe, mga tol. Kapag sinearch nyo yun, triple po ang laki ng square meter sa SMX Convention Center natin sa Pasay. So, you could only imagine kung gaano kalaki yung putang inang event. Pare, 3 SMX yung nilalakad namin dun sa venue. Sobrang sulit niya kasi alam nyo, mga tol, dun sa event wala akong gastos. Una kasi Pinoy, nagbaon ng pagkain ng 7-Eleven sa bag para dun nakakain. Pero pare, ang laki ng event. Ang laki ng event, pero hindi siya sapat na puntahan ng isang araw kasi hanggang alas 5 lang sila. Imagine you could only get in around 10 to 11 p.m. Tas hanggang alas 5 lang yung event. And if you're someone who's doing content, who's shooting everything, pipila ka sa bawat demo, pipila ka sa mga magagandang activities. Kulang yung hanggang alas 5 na event. And hindi siya gaya sa atin hanggang 10 p.m. eh. Parang dito, tao yung nagsasara ng mga convention eh, di ba? Doon hindi. Pare, ang nagsasara doon, mismo yung event. So, whether you like it or not, alas 5 tapos na sila. Nakaka-overwhelm siya, especially on the first day. Hindi ka makakapaniwalang nandun ka. Kasi una, yun nga eh, disgrasya ka lang na nandun ka eh. And yet, nasa Tokyo Game Show na tayo, mga tol. Hindi pa ako nakagawa ng like solid coverage. Yung doon pa lang sa Sega yung nagawa ko kasi it's part of the requirement. Pero
Pare, ano ba to? Almost, i-exage na lang ako pero 50 gig, buong memory ng camera ko nandun sa event. O parang 50 gig yung nandun, 2,000 image, napakaraming video yung tinake namin, napakakonti pa lang nung nailalabas ko. Okay, puro na ako detalye, no? Pero sige, ikwento ko kung paano nangyari. So, pumasok na kami, pare. It was just a big convention sa una. O, syempre, papasok ka, daming nangyayari. Not until isa-isahin ko, pare, not until makita mo yung mga booths ng paborito mong developer/publisher. Simulan ko dito, pare. Sega or Sega Atlus. Sa gilid, yung celebration ng Persona 3, now available on Nintendo Switch 2. Napakalaki nung statue rather, the Aegis dun sa gilid. Lakad ka ng konti, nandun yung trophy ng Metaphor de Fantasia for winning Game of the Year sa Japan Game Awards. Lakad ka ng konti, nandun na yung pinaka-stadium ng Sonic Racing Crossworlds. Lakad ka ng konti, nandun yung Kamurocho, tapos may mga cosplayer ng Yakuza. Tapos yung main stage nila, pare, ay parang benteng unit ng PS5 for you to try the demo. Sa kaliwa, benteng Sonic Racing Crossworlds. Sa kabila, benteng Dark Ties, Yakuza Kiwami 3 demo. Yun yung main game kasi nila That's aside from the release of Yakuza 0 on Nintendo Switch, yung Director's Cut. That's aside from yung Persona 3. That's aside from Virtua Fighter. Napakarami. Pare, like, kung nakita niyo yung video ko kung paano ko pinaning yung main stage ng Sega Atlus, sa kaliwa Sonic, sa kanan Yakuza Kiwami, pare, aayawin mong umalis dun sa lugar. Ano? Ganun siya ka-solid, pare, na parang iba yung pakiramdam, pare, kasi ewan ko, napakaganda ng presentation nila, and may pila, syempre, yung walang hanggang pila, sinasabi ko sa inyo, kasi talagang lahat gusto makatry nung game lalo pa dun sa Sonic Racing Crossworlds na yung yung game, naka-unlock lahat ng character hanggang kay SpongeBob. Ngayon kasi inisa-isa nila, di ba? Pero during that time, event exclusive, naka-unlock lahat ng characters. Sa Dark Ties, pwede mo na siya agad malaro yung demo, which is hindi pa nakalabas ngayon. So, isa yon sa mga reason kung bakit may ganong klaseng event. Hindi lang sa content creators, hindi lang sa mga gamers talaga. Well, mostly because of the gamers, pero I think yung business day is because of the sponsors, media, kung gaano kaganda, 'di ba? Parang to cover it, kung gaano kaganda yung game, kasi at the end of the day, guys, ano pa rin yan papasok pa rin yan sa marketing. Yung pa rin at the end of the day yung trabaho namin, to showcase these games. As a content creator, yung iba media, yung iba publisher, writer, we need to talk about these games, 'di ba? Yun yung at least yung kaya naming ibalik in return of these perks sa kanila, no? And we really have to be good to tackle these games, to play these games, to showcase it in a way that it is relevant and natural, no? Sa aspeto ng isang Yakuza fan, sa aspeto ng isang Persona fan, ganun siya nag-work, no? Kaya may business day. Yun yung pagkakaintindi ko doon, pare. And after naming maglaro, pare, ito yung isa sa mga gusto kong banggitin talaga dito sa Sega Atlus Festival tuloy. Sa Sega Atlus booth. Booth lang to, guys, ha? Booth lang to. Pare, tumugtog si Lotus Juice. Tsaka kalimutan ko yung name. Yung babae ng kumanta ng
soundtrack ng Persona 3 Reload. So, kinanta nila yung dalawang kanta na nabablanko ko ngayon. Pero in-upload ko yun. At dream come true, pare. Kasi, yung mga ganong klaseng performance, saan mo siya makikita? Concerts. Bibihira sa conventions. Pero doon, full performance. Pwede ka magpa-picture. Yan, kay Asumi Takahashi, sorry. At kay Lotus Juice. Kasama si Ryder, yung DJ. Kinanta nila yung Full Moon Full Life. Tsaka yung isa yung It's Going Down Now. Pare. Play ko ba dito? Huwag na, huwag mo na i-play. Yan. Yun pare. Like, sobrang takinan. Kumakanta sila. Habang naglalaro ako. So, ay wala na. Sumabog. Sumabog na yung utak ko pare kasi hindi ko alam saan ako titingin. Kasi nagtatrabaho ko eh. Sinushoot ko yung Sonic Racing Crossworlds. Tapos nagpa-fanboy ako sa gilid kasi nandun si Lotus Juice. Tapos kinakanta yun, pare. Diba? Napaka-solid na pakiramdam, tol. Hindi ko siya mailabas. Kaya yung kilig ko, no? Hindi ko siya mailabas doon kasi kailangan ko mag-work eh. So, wala akong ibang nagawa kundi nag-video na lang. That was the first day, pare. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung anong unahin ko kasi alam niya yan eh. Pag Persona soundtrack, Matic, maganda yan. Matic, maganda yan. And ganun siya nangyari. Parang hindi ako makapaniwala. All the high, nasa Sega Atlus boot pa lang ako. Tinabot kami ng 3 oras. Parang 2-3 oras. Parang na-imagine mo ba yun na mangyari sa atin sa Pinas sana? No? Soon or ewan ko kung kailan, pero I think sa dami ng fans din dito, bakit hindi? Diba? Sana meron din ganito sa Pinas. Pero mamaya na yan. So yun yung nangyari sa Sega Atlus booth, pare, no? Nakita ko si Lotus Juice tsaka si Asumi Takahashi. Punta ako dun sa next booth. Eto na. Tapos na kami magtrabaho eh. Sega Creators affiliate kami. Ang next namin na pinuntahan, wala na iba, pare. Yung PlayStation booth. Pare, ang sumalubong sa amin ay isang napakalaking costume ni Astrobot. Kumakaway. Tapos, dun sa event, tumutugtog yung Astrobot na music habang wini-welcome ka sa booth. Pare, you could only imagine kung ano yung tangina na iyak ako. Wala akong bimpo dito. You could only imagine kung ano yung nararamdaman ko that time. Kasi, yun na yung ano eh. Yun yung ultimate dream, tol. Ayun na. PlayStation na yun, pare. Yun na yung childhood natin. Yun na yung you've been meaning to get into. Napakasaya ng pakiramdam na yun. Boot lang yan, pare, ha? Boot lang to, ha? Figure lang yun ni Astrobot. May 3D lang na 3 Astrobot na nakapatong. Tapos may naka-costume. Ilan yung litrato ko dito? Hindi ko binura. Pare, ilan yung picture ko kay Astrobot? Para nasa 50. Nakaganon lang ako. Nakaganon lang ako sa kanya, oh. Front cam, kasi wala nagpipicture sa akin eh. Sobrang saya, pare. Sobrang saya sa pakiramdam nung nakita ko siya kasi bias eh. Bias. Wala nang kailangan masyadong maraming explanation, no? Yun na yun.
Yung ultimate platform natin, pare, napuntahan ko yung booth and that was one of the happiest dun sa event. Kulang din sa 1 oras yung tinagal ko dun. Sinabi ko sa inyo kanina na tatlo yung tatlong beses sa laki yung event. And yet, sa 2 booth pa lang, tumambay na ako. Diba? Ganon siya. Ganon siya ka-solid, pare. And, dun sa booth ni PlayStation, hindi ka basta-basta makakapag-demo. Kasi parang may mga naka-reserve for the media. So, in short, kailangan mong mag-antay. Kailangan mong mag-antay ng tao or ng magka-cancel. Pipila ka sa likod to try their games. I-pull out ko lang mabilis kung ano yung mga available nilang games. Kasi, gigil ako doon. Una, sa Ghost of Yotei. Pero kinalapit ako ng DP1, pare, sabi niya, huwag mo na i-demo yan. Pag uwi natin, lalaroin na natin yan eh. Tama naman, make sense naman. So, lumipat kami sa demo ng Resident Evil Requiem. Kasi meron na. Eto na, pare, no? Kasi next year lang yun eh. Dahil nga may pressure na hindi lahat may ide-demo mo, mahaba yung pila, parang gaano karami ba yung laro nun? Sabihin natin, abang hinahanap ko, safe to say, eto. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 games yung available for demo sa PlayStation booth as a publisher. Okay? Isa-isahin ko. Ghost of Yotei, Marvel Tekken Fighting Souls, Neo 3, 7 Deadly Sins Origin, Digimon Storytime Stranger, Dragon Quest 1 and 2 ata ito. Ewan ko na-make to. Sonic Racing Crossworlds, meron din. Biohazard Requiem, Onimusha, Battlefield 6, Meteora, Fishbowl, Lumine or Lumine Arise, or Shadowblade. Teka, hindi ata Shadowblade ito. Naka iba yung, teka, bubuksan ko ha. Phantom Blade, sorry, hindi Shadowblade. Phantom Blade siya. So, yung yung mga games na kailangan mong tignan doon sa pipilahan mo na PlayStation games. Ngayon, dahil nga limited lang yung time to do the demo, to do kung ano yung dapat mong gawin doon sa likod ng pila, pipili ka lang talaga ng iilang games. At ang nasubukan ko, una, ay yung Resident Evil Requiem, which is kailangan pare. And mamaya na isa, sige. Yung Marvel Tekken Fighting Souls. Okay. I think na-post ko naman yung video na to. Pero simulan ko dun sa maikling kwento lang, no spoilers dun sa Resident Evil Requiem. First person, nakakatakot siya. Una, kailangan mo ng flashlight at hindi ko natapos yung game kasi yun nga, I have this pressure na parang kesa tagalan ko yung sarili ko sa demo, mas mabuti makarami. Yun, so parang sabi ko, may puzzle na na-stuck ako eh. Doon ata, pinakauna pa lang yun na part, na parang na-pressure na ako kasi, tong event na to, Kuya Boss, hindi to para sa demo, para to sa mas marami ka pang makitang game. So hininto ko siya, hindi ko siya natapos yung yung demo, pero napaka-dilim. And syempre ang unang character mo si Grace Ashcroft. Looking forward ako dun sa game na yan kasi I think when it comes to Resident Evil, wala naman sila masyadong binabago. 1 to 8 na subaybayan natin. Ngayon, it's more like just continuing the story. Wala na masyadong kaibahan when it comes to the graphics, 'di ba? Wala na mechanics, yun pa rin. Kasi when it comes to these games, IPs, it's more of kung ano na yung next sa storya. Parang Yakuza. May mga dumadagdag bawas lang when it comes to syempre yung bago na mechanic dun sa game or mini game, kung ano man.
Pero yun at yun na rin yun. Yun at yun yung graphics at yun at yun din yung itsura. Hindi kaya ng ibang game na need nila ng parang revamp every release. So, sobrang solid nung Resident Evil Requiem. Eto na. Syempre, after nung game, pila ko ulit sa pa. Sabi ko sa inyo, kaya tatagal talaga ng 1 oras eh. Marvel Token Fighting Souls. Na-try ko. Arcade, pare. Kasi ano eh, hindi siya 3D eh. 2D fighting game siya na yung graphics maganda. Don't get me wrong, yung graphics maganda. Pero 2D. Ibig ko sabihin, hindi 3D na parang Bloody Roar. Ang ganda, pre. Siyempre, abangan to ng karamihan ng Marvel fan. Pero, alam mo yun, Japanese take siya nung Marvel eh. Kasi, Japanese dub din siya eh. And, people have been longing for another Marvel versus Capcom, another Marvel fighting game. Diba? We have Marvel Rivals right now. Pero I think itong Marvel Token Fighting Souls, may enjoy to ng mga tao. And, di ko alam kung aabot siya sa part na kung saan magkakaroon ng community for pro battle scenes. Di natin masabi, pare. Pero, malaki yung potential ng game talaga. Lalo na kung aalagaan nila yung roster, aalagaan nila. Siyempre, hindi lang naman yan like one time, release. Yan agad yon. Just like any other fighting game, continuous yung paglalabas ng content niyan. Usually. Diba? Gaya ng Tekken. So, looking forward ako doon. At yun lang yung na-try ko sa PlayStation booth. Pare, hindi ko na-try yung Phantom Blade. Yung Phantom Blade, pinanonood lang namin ni DP1 sa ano. Na iba yung naglalaro. Kasi pag pumila pa, talo inip na talaga eh. And yung Sonic Racing Crossworlds at yung Yakuza Kiwami 3 Dark Ties naman, na-try ko sa Sega Atlus booth. So yun, for the record yun lang, yung Battle 6 may sarili ding booth doon sa event. Napakalaki ng booth nila, pero need mo ng schedule to play it. Parang sa 2 araw na nagpunta kami, nagpa-schedule kami, pero hindi namin napuntahan kasi we were occupied by something else. So hindi na namin na-try yung Battlefield 6. Sobrang solid pare doon sa PlayStation booth kasi meron din dong Ghost of Yotei na nandun yung Wolf Blade, yung 2 blade ni Atsu. Pwede ka magpa-picture. Yan. At bago ko makalimutan pare, banggitin ko na dito na may kaibahan yung business day at public day. And I think yung Tokyo Game Show was really meant for the public day. Bakit? During the public day, sa PlayStation booth pumunta si Erika Ishii, yung protagonist ng Ghost of Yotei na si Atsu. Nandun yung actress mismo. Nung public day din ng Sega Atlus Festival, same, nag-perform si Lotus Juice tsaka si Asumi Takahashi. Pero nandun si Lin. Pare, nandun si Lin. Kilala nyo si Lin? Siya lang naman yung kumanta ng karamihan ng vocal soundtrack sa Persona 5. Pare. So, alam mo yun? Ang sarap dun sa pakiramdam nun na nandun ka ng public day. Kasi tumugtog sila uli. Yun. Minto lang ako na konti, no? Pero yun yung isa sa mga kanta niya. Kasama yung Last Surprise. Siya yung kumanta nun. Beneath the Mask. Siya lahat yun. Kung sino yung naririnig yung boses na kumakanta sa Persona 5, which is one of my dreams pare na mapanood siya kasi hindi naman nagpupunta yung Persona concert dito sa atin eh. Sayang, hindi ako nagpunta ng public day, nag-Akihabara ako. Pero kung may chance, pupuntahan ko rin yung public day para din makita ko kung gaano ba talaga karami yung taong sinasabi nilang maraming tao kapag public day. Grabe yung event. Jam pack siya and bawat araw iba yung experience for everyone. Nasa unang araw pa lang tayo mga pre. Puntahan ko yung Capcom. Next na natin Capcom.
Inom lang ako pare. Tayo natin yung music. Sa Capcom, doon ako medyo nagsisi kasi it turns out meron daw napakalaking lugar para kay Resident Evil Requiem. Dapat pala doon kami nag-demo. Kaya lang hindi ko na siya nakita eh. 'Di ba? So and by the time na nandoon kami, cut off na yung schedule or yung bigay ng pangalan para makapasok ka. 'Di ba? May mga time event, ganun siya ka-jam pack pare, na parang hindi siya yung mag-aantay ka lang, papapasukin ka. Hindi, dapat sasadyain mo siya. So kung fan ka ng Capcom, punta ka mo agad yung Capcom. Kung fan ka ng PlayStation, punta ka mo agad yung PlayStation. Kasi by the time na maging latak lang yung oras ng alas 3, alas 4, wala ka na abutan. It's either cut off na yung line. Ang aga nun pare. Kasi yung Capcom booth, binalikan ko nung day 2. Alauna pa lang, hindi na sila uli nagpapapasok. Na-post ko din yon, ang haba, like sobrang haba nung, hindi ko alam kung ano nasa loob nun, hindi ko pa lang din na-search kung may nag-upload na kung anong nasa loob nun. Pero, syempre, it's one of Capcom's biggest release, yung Requiem, at yung Pragmata. I think yung Pragmata, pwede mo rin malaro yung demo. Demo nga ba? O parang may boot lang dun yung bata. Tapos may cutscene ng trailer sa taas. Yun. Sa likod, ang dami din. Marami din yung Capcom pare. Parang sa isang haba na to, sa harap is Resident Evil Requiem, Pragmata at Onimusha. Yung tatlo. So kung ano yung hinaba sa harap, yun din yung hinaba sa likod. This time, puro demo naman din ng Resident Evil Survival Unit, Monster Hunter Stories, Monster Hunter Wilds booth, kung saan may malaking paliko na pwede kang magpa-picture. Ang dami pa. Puro Capcom releases, pare. And even updates nandun. Kasama yung Onimusha nga. Ang ganda nung booth din talaga ni Capcom, kaya lang parang wala na akong masyadong nagawa. Ito na kasi yung part na naghiwalay na kami nila DP1, kasama yung pinsan niya. And inikot ko na ng todo mag-isa talaga. More on Monster Hunter and Onimusha, Way of the Sword. Yun. Hindi ko din nasubukan yung demo nun pare, sayang no. Pero basically solid yung Capcom doon. Ngayon, marami pa akong naabutan, or rather marami ding developer doon na banggitin ko lang to kailangan eh. Yung mga games na ang dami nakalabas na alam niyo na yun. Na-post ko rin naman yun na parang ang dami nakalabas na ang daming hindi naman kailangan nakalabas. Fan service games, gacha games. Hindi na mawawala yun. So nandun sila, and syempre nandun din yung Nike. Alam niyo na kung saan ako nanggagaling. Kaya lang walang Hoyoverse booth. Hindi ko alam ba't walang Hoyoverse booth pare. Pero isa sila sa mga inaabangan ko kasi meron ako nakilala doon na dalawang tao. Spoiler alert, who turns out yung isa works for Red Dune Games, which is isa sa mga sikat din na developer and publisher, and yung isa works from PlayStation. At in-approach ko sila, nagkakwentuhan kami dahil lang may bug sila ng Zenless Zone Zero. Kasi hinahanap ko eh. So, isa yun sa mga ang ganda rin na ma-experience. Minsan kapag ka nagta-travel kayo, nakaka-meet ka ng ibang tao na hindi mo kalahi. So, syempre, pwersado ka mag-English, di ba? Pero, yun, nabanggit ko yung Red Dune Games, Crimson Desert, ang laki din ng booth nila, kaya lang hindi ko na pinasok kasi wala na talagang time. Ito pa, nung day 1, hindi namin to nasubukan, nung day 2 na, which is yung napakalaking booth ni Konami. Konami to andun kasi yung showcase nila ng Silent Hill F. Pare, so sobrang nakakatakot yon. At skip ko ng konti ng banda yung kwento ng day 2 kasi pumasok kami ng day 2. May parang mini game sila sa loob kung saan may isang locker room rather that is inspired from the game. Tapos may game doon na parang pag nanalo ka, may merch ka ng Silent Hill F.
Yun yung nangyari. Mahirap siya kwento. Maganda siguro sa video ko na lang ipakita na parang magbawibrate yung itlog. Hindi ko pa nalaro so hindi ko masabi kung anong relation niya dun sa context nung game pa. Yun. Meron ding Riot Games. Siyempre, nandun si Valorant, no? And Shueisha. Okay. Tama. Shueisha Games at si Red Dune Games. Sorry, yung correction. Yung na-meet ko is from Shueisha Games. Hindi sa Red Dunes. Iba pa yung Red Dunes, pare. Pero solid din yung boot nila. Hindi ko lang nakabisado yung games na nandun. Pasadahan ko meron din yung Annapurna, yung publisher ng Stray. Meron din silang boot doon. Na parang marami din silang i-release na game. Hindi ko na lang maisa-isa sa inyo. Bandai Namco, pare. Meron din. Dahil sa release din nung Little Nightmares 3. Ayan. Tsaka yung Digimon Time Stranger, may sariling boot din yun. Okay. Basically, yun lang yung day 1 ko, mga tol. Nagulat ako kung ba't nawawala na ng tao after ko kay Capcom. Capcom pa lang yan pare After ko kay Capcom, nagulat na lang ako bakit nawawala na ng tao. Yung pala, alas 5, sarado na. First and second hall pa lang yung napuntahan ko. 3 yung hall Technically, 4. Mamaya na yung pang-4. Yung third hall, kung nasan yung Square Enix, hindi ko napuntahan ng day 1. Ganon siya kalaki. Ganon siya karaming kailangan or pwede mong magawa. Napakalaki nung event, pare. And meron pa yung isa, yung demo ng Ananta. Hindi ko na maisa-isa sa inyo yung ibang developer and publisher. Pero kasi East Asia Soft nandun din. Yung may bago kasi silang Baki the Grappler game. Ano pa ba? Yung iba kasi talagang fan service games Hindi ko na lang babanggitin kasi ang dami nila. Marami talagang games. Hindi lang yun sa mga sikat. Siyempre yung mga kilala ko, yung mga talagang sinusuportahan natin, yun yung mga pinuntahan ko. Pero yung iba dinaanan ko na lang talaga kasi napakarami, pare. Meron ding booth na napakalaki for Borderlands 4. Tapos nandun yung may mask na parang iconic dun sa game. That's it. After nun kumain kami ng napaka bigat na chiksilog. Chicken sinangag itlog sa isang Japanese store na hindi ko maintindihan pero basta yung pinsan ni DB1 yung nagrekomenda kasi lokal na yun dun for context, may kasama si DP1 yung pinsan niya na doon na naglalagi sa Japan, hindi sa Tokyo kumbaga parang sa mas malayo pang bahagi ng Japan na parang nagpunta doon kasi sinama niya as +1. Pwede kasi may magsama ng +1. Yun, wala lang ako nasama talaga. Punta na tayo ng day 2, pare. Nasa all out pa rin tayo 47 minutes time mark. Lapit na agad tayo matapos. Di ba ako tapos magkwento? Ito na, pare. Nung day 2, ang pinuntahan ko na agad, yung Square Enix booth. Kasi si DP1, napuntahan nila yon. Parang, pre, tignan mo to, may picture ako ng MTG. Ano yan? Wala ako dyan. Yung Capcom kasi nandito sa bahagi sa kaliwa. Yung Square Enix sa kanan. Kasi yung PlayStation and Sega nasa gitna. May isang buong hall pa ako na hindi napuntahan. So, doon na muna ako pumunta. Ano-ano mga nandun, pare? Nandun nga yung Nikke, yung booth ni Nikke. Napakarami ding fan service games. May mga barilan pa. I think may Call of Duty din. Tapos, ang pinaka-highlight talaga nung right hall is yung Square Enix booth. Pare, ito na. Nagpunta ako doon sa Square Enix booth. Wala masyadong parang may host sa gitna, just like Sega Atlus na may show. Wala. More like kung ano yung mga nasa gilid-gilid nila. Which is ano yun? Final Fantasy Tactics Ivalice Chronicles. May Dragon Quest sa gilid na may mga figures. Meron yung Magic the Gathering na Final Fantasy doon kasi isa yun sa mga nililist nila I think this year. May isang Big Fat Chocobo sa gitna. I think that's from Final Fantasy 14. Kasi aminin natin guys, ang laki ng community ng Final Fantasy 14. I think meron ding community dito sa Pinas about it. Pero
sa hindi man sorry, sa iba malaking bagay talaga siya kasi even sa Distant Worlds daming fan ng FF14. It's also one of the reason kung bakit lagi siyang nasa best ongoing game. Parang 2 years ata yun nanalo siya best ongoing game. So may mga taong naglalaro talaga nung A Realm Reborn. Picturean lang talaga yung meron sa Square Enix. Wala gaanong demo at hindi ko na rin sinubukan kasi malapit na rin yung release ng Ivalice Chronicles dun eh. Ngayon, isa sa mga highlight nung day 2, pare, which is ito yung madalas din na nangyayari pala, it turns out sa Tokyo Game Show, na-meet ko yung director nung Ivalice Chronicles. Nandun lang siya nakatayo. Pare, ito yung isa sa mga isa sa mga nangyayari sa event kung ba't paulit-ulit ako na parang dapat committed ka dun sa gusto mo na puntahan kasi may nangyayari talaga. Kung may nagko-concert sa Sega Atlus Festival dito sa Square Enix, andun yung director nung game mismo na parang kung wala siyang sa Sega Atlus meron pero sa ibang booth wala siya yung parang 3 PM nandito si Harada, which is nandito si Harada guys, bumisita siya sa sa Bandai Namco booth ata yun. Ang daming iconic developers or sabihin natin mga video game icons na pumunta na hindi mo malalaman during that time kasi wala naman nag-a-announce na alas 3 nandito si Harada, alas 3 nandito si Kojima, ganyan. Wala si Kojima, hindi siya nagpunta. Pero ganun siya pare. Ang daming nangyayari and just kailangan mo na lang talagang namnamin kung saan ka nakatayo. Kasi every booth ang gaganda ng mga pinapakita talaga. Yun yung basically yung nangyari sa Square Enix booth. Nakalimutan ko lang yung name guys, hindi ko maalala no, pero isa rin kasi to sa mga backlog ko, itong Tactics no. Hindi ko to nalaro before sa PS1 eh. And good thing na na-remake siya kasi ngayon malalaro ko na siya. Ano ba nangyari nung day 2? Aside sa nag-Red Bull ako uli lang napakarami. Ayun. Binalikan ko yung performance uli ni Lotus Juice saka ni Asumi Takahashi. Kasi wala. Bakit hindi? 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam nung nung kumakanta na sila eh. Nangyari pa uli siya the second day. Ano pa ba? Ang dami nangyari pare. Yun nga, binalikan ko din yung Capcom booth pero hindi pa rin talaga kami nakapasok nung day 2. So talagang most of the time picturean sa ayun pa pala, yung demo ng Xbox Asus ROG Ally X. Meron din dun sa event. May mga tech din talaga, MSI, kumpleto na nandun no. And kailangan din kasi sila. Siyempre kung nandyan ang developer, publisher, andyan din yung mga PC handhelds natin, tsaka yung mga providers ng PC na yan, gaya ng MSI, ng ROG, 'di ba? Ano pa ba? Yun yung dalawang naalala ko kasi pinuntahan ko rin yung mga booth nila and ito na yung sinasabi ko kanina sa inyo mga tol. Dun sa kabilang hall, 'di ba? Hall 1, 2, 3. Alas 4. 1 hour before mag-end yung day 2. Ko nalaman na nakahiwalay pala yung mga merch dun sa event ng Makuhari Messe. It's the same venue ng Makuhari Messe pero nasa likod siya. Parang tatawid ka pa ng adjacent na tulay palabas. Tapos nandun yung event. Naabutan ako ng cut-off doon pare pero nandun yung store siya, hindi video game booth. Ni Kojima Productions. Sayang kasi hindi ako nakabili ng sombrero ni Kojima. Kojima Productions dito, pare. Isa sa mga pinanghihinayangan ko yon. Napakaganda sana na souvenir kasi wala ako nabiling souvenir sa Philippine Game Show eh. Una, out of sizes kasi nung day 2 na ako nga nagsipila rin sa labas kasi yung pila nun. Wala ako nabili.
Plus yung cup niya, hindi ko din gusto yung design. So sana yun yung pinaka souvenir ko for the event. Ngayon, wala ibang souvenir kundi yung ID at yung experience. At itong 50 gig na ano na to, na tawag dito, memories ng photos at videos. I'm about to go to the finale of this episode, pare, no? Kasi I wasn't supposed to be there. Wala ako dapat doon. Hindi ko dapat na-experience yon. Pero for some reason, dahil na rin sa kagustuhan ko, and with, sabihin natin, with swerte and with God's grace, nandun tayo. Nakapasok ako, pare. And hindi yun mangyayari kung hindi ako nangulit. Hindi yun mangyayari kung hindi ako nagtanong, kung hindi ako nagbaka sakali. Kasi pwede akong abutan na lang ng hiya. Basta-basta. 'Di ba? Kaya yun, papahabol ka tapos na yung deadline, 'di ba? Sa Pinoy lang naman usim pakiusap eh. Sa Japan, di usim pakiusap, pare. Pag cut off, bukas ka na. Pag sarado na yung store, bukas ka na. Wala silang pakialam sa pera mo. Yan yung natutunan ko sa Japan. Rules are rules. Pero for some reason, nagawa ng paraan, nag-make sense, nagkaroon ng kasama. Ang ganda lang. Preparado. Preparado kasi kahit papano, may ipon. Kahit papano, handa yung visa, makapunta. Kaya siya nangyari. And that is one of the reason kung bakit super magiging memorable itong experience na to sa akin. Kasi this is the first out of country project ko as a content creator bilang Kuya Balls under a Hyper Geek. Isa to sa mga project na hindi ko malilimutan kasi yun agad. Ganun agad siya kabigat. Gusto ko din magpasalamat kay Sega, pare, kasi vocal ako dito, no? Ang ganda ng ginagawa ni Sega Asia and Southeast Asia, Sega, for giving these chances sa mga gamers, sa mga content creators. Pinapakita nila through us by giving us a chance na we can show our love for their games. And in return, ito yung mga simpleng bagay na pwede nyong makuha or pwede namin maibigay sa inyo. Actually, I'll take that back. Hindi siya simple. Sobrang generous. Napaka-generous ni Sega about it. And sana dun sa ganung klaseng pamamalakad ni Sega, sana magkaroon din ng ganun yung ibang devs. Pasok ko dito sa ano na to, pare, sa take ko na to, no? Kasi naalala niyo na kwento ko yung Sega dinner. 3 table yon. Yung isang table doon puro Pinoy. Puro Pinoy, pare. What does that tell you? Ang daming gamers ang Pinoy. Kahit hindi Sega representative, pare. Tignan nyo na lang sa content creators. Kahit ilabas ko doon, tignan nyo sa fans. Tignan nyo sa groups. Tignan nyo kung gaano karami yung mga taong tuwan-tuwa na nakapila sa Data Blitz. Ang dami. Ano ibig sabihin nun para sa akin, mga tol? May market sila dito sa Pinas. Puntahan nyo kami kasi ang daming fans dito, ang daming gamers dito that is willing to pay full price sa mga games nyo just to show support dun sa game na gusto nila, sa games na inaabangan nila. And with Sega doing it now, sana si Capcom gawin din yun.
Sana si Square Enix gawin din yun. Ano ibig ko sabihin? Sana puntahan din nila tayo dito. Sana gumawa rin sila ng ganong lasting projects. Like Sega Atlus Festival. By the time nung nirelease yung Final Fantasy VII Rebirth, we had this small gathering sa SM North EDSA. Ba't di natin palakihin? Pare, Final Fantasy, napakaraming fans yan dito sa Pinas. Yun yung isa sa mga gusto ko din ma-push kahit papano bilang isang Pinoy content creator, Pinoy gamer who are just fans of these wonderful video game IPs. Na mapakita sa kanila na, uy, may market kayo dito. Punta kayo dito. Puntahan nyo kami. Kasi, bakit wala, honestly, nung nandun ako, pag may kinakausap ako mga marketing ambassador ng mga developers and publishers na yan, kasi nagbigay din ako ng card. I hope you could visit the Philippines sometimes. Philippines. Puntahan nyo kami. Puntahan nyo kami kasi dami yung fans doon. Pare, kung alam nyo lang, tangina. Kung na lang ganun yung sabihin ko eh. Puntahan nyo kami. Kasi dami nag-aabang sa inyo doon. Ginagawa siya ni Sega, bakit di siya magawa? Ganun siya eh. Pare kahit ano, ito kahit labas sa content creator program, kahit hindi yon, just having the presence nung publisher or yung developer na yon sa Pinas. Bawa Capcom. Napakalaking bagay na nun, pare. Sino magkaroon ng Capcom event dito? Kailan nangyari yon? Parang wala pa eh. Di ba? Yung simpleng pagtugtog ni Asumi Takahashi at ni Lotus Juice dun sa Tokyo Game Show. I know guys, malayong pangarap pa na mangyari sa Pinas. Pero hindi imposible. Hindi imposible, pare. Bakit? May Thailand Game Show eh. Di ba? Ang daming possibility and I think kaya din nating mag-hold. Sabihin natin budget-wise, tao-wise, may pupunta dyan. Gawin nyo dito, may pupunta dyan. Yun at yun yung palagi kong nasa isip, pare, nung nandun ako sa Tokyo Game Show, na sana madala natin to sa Pilipinas. Sana kahit papano makaambag ako sa ingay nung wish na yon na guys, ito sa Pinas ang dami yung ang dami yung fans. Ito pa. During the Sega dinner, kausap ko si Aki. Isa siya sa mga sabihin nating utak sa Sega. O isa sa mga di ko maalala kung ano yung designation niya, pero he's one of the important guys sa Sega. Hindi ko alam kung dapat ko bang binanggit yung pangalan, pero kinento naman niya sa amin, so I think it's okay. He worked with PlayStation before, and as far as I can remember, he's already working for the video game industry for 15 years or more than 15 years. Now, nasa Sega siya. Kasi, napansin niya yung cap ko. Na parang, I know that. I love that. Sa lahat ng taong nagiinuman doon, iisa ako doon sa nagkwento or nakipagkwentuhan sa kanya para alamin kung bakit siya nag-work under Sega. It turns out he loved games. Doon nagsimula yung passion niya. Paborito niya yung Yakuza 3, Kiwami. And sabi ko, I appreciate Sega on what you're doing, especially giving us content creators a chance to go to these events through you. Kasi sinabi ko din sa kanya, tignan mo, yung mesa na to, puro Pinoy. Tapos parang sobrang natuwa siya sa amin kasi medyo may alak eh. So may pagka parte na rin ng kwento na next time daw, buong table, Pinas represent daw. Ganun siya.
inalam ko rin kasi curious ako dun sa naging buhay niya. Syempre dahil for so long he's been a Sega employee. Tapos nag-work pa siya before sa PlayStation. Bakit? Diba? Bakit? And I think it all boils down to his love for video games. Lalaki to guys Yun yung isa sa mga magagandang kwento na parang gusto ko lang din maibahagi sa inyo kasi kulang Pansin ko kulang talaga yung ingay natin sa Pinas about us talking about video games. Pansin nyo, ang daming streamer, ang daming video game content creator, pero konti lang yung talagang mga tao that actually talks about video games. O kung gaano kaganda yung ganito, kung gaano ganda yung ganyan, 'di ba? I'm saying I'm one of those few, pare, kasi syempre yun yung atake ko. Kwentuhan style tayo, 'di ba? Pero yun isa sa mga nakukulangan ako, pare, and thankful ako kasi alam ko mas malakas yung mobile gaming sa atin dito sa Pinas, which is nothing wrong, by the way. Pero thankful ako na nag-stick ako dito sa console. Kasi kahit konti yung traction natin, kahit konti sa social media, yung batak ba compared sa ibang games, mobile games, MOBA games. Kahit papano merong ilaw. Kahit papano nagkakaroon ng opportunities and market. Ang daming notion before na, Kuya Balls, mga tropa ko, magganto ka na lang na game, ito yung sikat ngayon, para sumikat ka, ganyan, para lumaki ka. Hindi talaga kasi hindi ako yun At the end of the day, nakahiga ako sa kama ko, lalaro ko PlayStation. At doon ako masaya, pare. And right now, I'm just super happy to share this with you guys kasi napakalaking part ng Hyper Geek sa kung ano yung na-achieve natin ngayon sa page natin. Sa reach, sa following, sa lahat. Sa lahat. Dito nagmula yon guys, sa podcast na to. Kaya, pili ko hinahanap ko din talaga yung kwento, yung pagkikwento ng ganito, ng mahaba. Kasi, ang haba din talaga ng mga kwento ko minsan sa video, tas parang nadi-disappoint lang ako na nakakat yung kalahati. For the sake of attention span ng mga tao. Kailangan mag-adjust Pero kahit pa paano masaya ako kasi may ganito tayong platform. May ganito tayong platform that can pwede ko lang i-dump tong gantong kwento. May makinig o wala, okay lang. Okay lang, basta payapa na ako na naikwento ko to dito nung buo. Yung blessing in disguise ko na yon, yung super hype na kwento about Tokyo Game Show. Piling ko may mga nalimutan pa ako, pero yun na yun, pare, no? Kasi 3 linggo ako sa Japan. 3rd week lang ako bumalik ng Pinas, pare. Tapos wala ako ibang pinapakinggan kundi Cool Pals, paulit-ulit. Wala akong kausap dun So pagpatay na oras naka-podcast din ako Kaya hindi talaga nawala sa akin yung kagustuhan ko din mag-record. Kasi meron din akong gustong sariling kwento na mailabas. Alam ko more on personals to, no? Parang hindi siya topic based na baka hindi makarelate yung iba, pero I just want to share this win with you guys kasi wala akong bala kuminto. Medyo napapagod lang ako mag-edit pero wala akong bala kuminto, pare. Sa ngayon, nakatenga yung iba kong mga kwento kasi may mga ibang nagpapagawa ng video. Good problem naman siya, pare, kasi at least, 'di ba, may mga lumalapit na. Vocal ako about it na kahit papano, hindi ako tatanggi kung may opportunity kumita dito sa ginagawa natin as long as kaya ko siyang gawin creatively. Alam niyo na yun. Ibig ko sabihin, hindi sugal. Kasi alam ko, X yun sa karamihan. Napakarami pa nating magandang pwedeng mapag-usapan, pero nag 1 hour mark na ako, pare, and I think after na to, I will just be dilly-dallying dun sa iba, pero at the end of this,
kung tinatanong, kung gusto nyo, kung naisip nyo kung babalik yung podcast sa ngayon, hindi na muna. Depende kung may topic lang talaga na maganda. Pero I just want to be firm na kung bago ka dito, pare, we still have a lot of episodes from before na pwede nyong pakinggan. Lalo na when it's game specific. Excuse me, napakarami yan, pare. So pwede nyong balikan, and hanggat kaya ko, hanggat may kwentong maganda na ganito, i-record ko. Pare, kasi ano ba naman yung isang oras? 'Di ba? Ano ba naman yung mawala na to sa akin? Kung hindi ko man to maikwento sa Facebook agad kasi ang dami lang inuuna. At least nandito nagawan ko ng episode. At least dito naka-immortalize yung kwento. Kasi sigurado makakalimutan ko na to. After nito, may mga detalye na ako na probably hindi ko na marirecall after 6 months, after 1 year. And I just want to take this opportunity, this time, para matanggal din siya sa akin, to tell you guys how grateful I am sa kung nasan tayo ngayon because of our content, because of Hypergeek, because of this podcast, and because of our branding. So maraming salamat. Kung sinubukan mo rin, at kung bago ka dito at sinubukan mo ring pakinggan tong podcast, ganito mag-podcast si Victor Anastasio, di ba? Na nakasolo lang. Di ko lang alam kung 1 hour din siya. Pero ganito yung style ko lately. Kasi wala akong time mag-pull out ng guests. Pero napapansin ko, ang dami ngayong may podcast. Di ba? Parang nagiging thing siya ngayon ng mga tao, especially when they are inviting someone interesting. Lalo na yung buhay nila akong sobrang interesting, no? And I'm also a fan of podcast listening. Kaya hindi maiwasan na parang gusto ko din siyang gawin once in a while. Hindi nga umabot ng 1 taon kasi yung previous episode natin, December ko siya ginawa. So November ngayon, hindi umabot ng 1 year na wala tayong episode. Pero hindi ko na muna to lalagyan ng season. Tuloy-tuloy lang kung may maisip, no? Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Kung may suggestions kayo, gusto magawa ng topic, whether sa podcast or sa Reels, kung saan nyo man nakikita tong episode na to, please do so. No, please comment, and hindi ko masabing kita sa next episode kasi hindi ko pa alam kung kailan ulit. Pero ayun guys, maraming salamat sa pakikinig, sa pagsuporta palagi, and sana sa mga ginagawa nating content may maambag tayo sa Pinoy gaming industry para mas puntahan pa nila tayo, para mas pansinin pa nila tayo, na para makita nila na may market dito sa Pilipinas. Yun lang pare. Advance Merry Christmas, advance Happy New Year, happy gaming sa inyong lahat mga tol, and Claire Obscure Expedition 33 Game of the Year, pare. Woo! Out mo na si Kuya Boss in 3, 2, 1. Maraming salamat sa pakikinig. Hey, let's go!